Pinakyat siya ni Sebastian sa opisina nito, hindi niya alam kung ano ang dahilan. Wala naman siyang report na dapat isubmit. Pinihit niya ang seradura, una niyang isinilip ang kanyang ulo. Nag-iisa ito doon na nakaupo sa swivel chair. Lock the door. Bili nito sa kanya. Agad niyang ginawa ang iniuutos nito. Come. Inilahad pa nito ang kamay sa kanya. Bakit? Paglapit niya dito, agad siyang hinila ng asawa pakandong. I miss you. Hinalikan siya nito sa labi. Ilang linggo na rin niyang hindi na ibibigay ang pangangailangan ng lalaki. Dahil sa lungkot na pinagdadaanan niya mula na mawala si Lala. Nangayayat siya ng husto. Kung hindi dahil sa dinadala niya, baka hindi na siya kumain. Ramdam niya ang pagkasabik nito sa kanya. Binuksan nito ang zipper ng kanyang damit, saka ibinabayon na naghantad sa kanyang maputing katawan. Yung kasama mong matandang babae kanina, nung naka-beige na dress, siya ba ang mama mo? Napatingin ito sa kanya habang nagbibihis. Naunot pang noon Sebastian. Sino nagsabi sa'yo? Wala naman. Narinig ko lang kanina na tinawag mo siyang mommy. Sagot niya dito. Yeah, mom ko siya. Mami namin siya ni Ram. Ngumiti na lang ito sa kanya. Natigilan naman siya at bahagyang natulala. Bakit hindi man lang siya ipinakilala nito sa sariling ina? Totoo kaya ang sinasabi ni Ram na maligalig ang kanilang mommy? Napansin ni Sebastian ang kanyang pagkatulala. Nilapitan siya nito at saka hinawakan sa balikat. Huwag kang magtatampo kung hindi kita na ipakilala sa mami ko ha. Umahanap lang ako ng tiyempo. Waring nababasa nito ang kanyang iniisip. Bakit? Hindi ba makakaunawa ang mami mo? Tanong niya dito. Aminin man niya sa hindi, sumama naman talaga ang loob niya sa asawa dahil sa nangyari. Pero wala naman siya magagawa. Baka narinig mo rin sa bulong-bulungan dyan sa baba na may attitude ang mami ko. Nung malaman niyang wala na si Mr. Lee, nagalit siya kasi mas pinili ko para ang ibang tao kaysa sa matandang manyak na yon. Pati yung pag-alis ko kina Mr. Imperial, big deal din sa kanya. Tugon nito sa kanya. Totoo pala ang sinasabi ni Ran. Ibig sabihin, talaga may kasama ng ugali ang kanilang ina. Dahil kahit buntik nang may magahasa ang manyak na si Mr. Lee na yon, ay parang nais pa rin itong tanggapin ng ina ni Sebastian. Hayaan mo. At kapag hindi na siya galit, ipapakilala na kita sa kanya. Kayo na magiging anak natin. Alam mo naman na excited na rin ako makilala ka ng aming pamilya. Nakangiti ito at niyakap siya. For now, kilala ka na naman ni Ram. Alam ba niya na mag-asawa tayo? Tanong niya dito. Hindi naman pero alam na niyang may relasyon tayo. Ayaw nga niya maniwala, ikaw daw ang tatanungin niya. Napapailing ito. Halika, izizipper ko ang damit mo. Nagugutom na ako. Sabi niya sa asawa niya. Anong pwedeng kainin dito? Ako, ayaw mo ba? Tinignan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Baliw, kakatapos lang natin, maawa ka sa anak mo, gutom na siya. Hinampas niya ito sa braso. O sige, mag-o-order ako. Nagdial ito sa cellphone at umorder ng pagkain. Malambing naman ang kanyang asawa sa kanya. Hindi pa ito nagpapakita ng kahit anong ugali na aayawan niya. Lahat ay binibigay nito. Nakita din niya kung paano ito kabuting kaibigan sa mga kabarkada nito, kung paano niya tinulungang makabangon si RV mula sa pagkawala ni Lala at paano niya itaguyod ang kanilang pagiging mag-asawa. Ang kulang na lang talaga ay ang makilala niyang pamilya nito. Habang kumakain sila, biglang dumating ang presensya ni Ram. Nakita pa nito na subuan niya ng pagkain sa Sebastian. Walang mababakas sa mata nito. Hindi ito galit, hindi rin ito masaya. May food trip palang nagaganap dito, hindi man lang kayo nag-iimbita. Lumapit ito sa kanila at naupo sa kabilang bahagi ng lamesa. Kumuha ito ng pizza. Bakit kayo nagsosolo? Hindi naman, nagutom lang sa Sabrina kaya bumili kami ng pagkain. Kumain ka na lang dyan at huwag yung marami ka pang sinasabi. Sumubo din ng pizza sa Sebastian. Ang hirap mong tanungan, Sebastian. Napakasuplado mo. Tumayo ito at kumuha ng soft drink sa ref. Ang dami mong inuming gatas sa ref Daig mo pang may buntis na pinapainom. Naibugan niya ang kanyang iniinom na pineapple juice sa harapan ng asawa. Inhit siya ng ubo sa narinig. Oh, okay ka lang ba? Hinagot ni Sebastian ang kanyang likod. Ikaw kasi Ram, kung ano lang sinasabi mo. Ano ba sinabi ko? Sagot nito habang kumukuha ng basahan. Iniabot yon sa kanyang asawa.
Tubig, sabi niya sa mga ito. Agad kumuha si Ram sa ref. Iniabot iyon sa kanya. Magdahan-dahan ka kasi ng pagkain, Sabrina. Akala mo naman nauubusan kita. Biro pa nito sa kanya. Okay ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Sebastian sa kanya. Okay na ako, sorry. Nadumihan ka tuloy. Sabi niya dito. Okay lang. Pupunta na muna ako sa banyo para malinis yung damit ko. Kumain ka lang dyan. Sagot sa kanya ng kanyang asawa. Naiwan sila ni Ram sa lamesa. Pinagmamasdan siya nito na parang inuuri. Anong problema mo? Asik niya sa lalaki. Ikaw bang buntis dito? Nakakunot ang noo nitong tanong sa kanya. Napatingin siya dito. Bigla siya namutla. Ram, ano bang pinagsasasabi mo? Alanganin ang ngiti niya sa lalaki. Hay nako, kumain ka na nga lang. Nagtatanong lang naman ako Mukhang guilty ka. Ngumisi pa ito sa kanya. Puro kalokohan ang naiisip mo. Naiiling niyang sagot dito. Ano ba nagustuhan mo kay Sebastian? Mas gwapo naman ako dyan. Hindi niya akalaing diretsyahan itong magtatanong sa kanya. Kasi, mabait siya. Sagot niya dito. Mabait din naman ako. Sagot naman sa kanya ni Ram. At saka mas bata ako sa kanya't sariwa. Ram, tinig iyon ni Sebastian. Ano ka, karne? Saka mahiya ka naman. Hipag mo si Sabrina, ate mo siya. Anong hipag? Kasal na ba kayo? Malay ko bang iisang tipo natin sa babae? Ngumuya pa si Ram. Okay maayos ka na sumagot ngayon, samantalang hindi ka naman makabasag pinggan. Nangunot ang noon ni Sebastian sa kapatid. Ano yan? Sinasapian ka ni Boy Abunda? Depende, kapag may nakita kong alam ko ay para sa akin. Hindi ko hinihintay na dumating siya, lalo na kung pwede ko naman siyang agawin. Kinindatan pa siya ni Ram. Harap-harapan mo sinasabi yan? Tugon dito ni Sebastian. Oo, gaya na mga gusto ko na napupunta sa'yo. May halong inis ang boses ni Ram. Iisa-isahin ko pa ba dito kung ano mga yon? Tumigil na nga kayong dalawa para kayong hindi magkapatid Saway niya sa mga ito. Alis na ako at mukhang lumalaki ng butas ng ilong ng mahal kong kapatid. Nakakatakot, baka masinghot pa ako. Tumayo na si Ram. Bye, dear Sabrina. Kinindatan naman siya nito. Hinabol na lang ni Sebastian ang tingin ng kapatid. Hindi ito makapaniwala na gagawin iyon ni Ram. Ano ba sinasabi ng kapatid mo? Tanong niya sa asawa. Mukhang lalim ng pinaghuhugutan niya. Wag mo na siyang pansinin. Sadya may sayad lang ang isang yon. Tapos ka na ba kumain? Tanong nito sa kanya. Tapos na. Tatayo na sana siya upang ligpitin ang pinagkainan ngunit pinigilan siya ni Sebastian. Ako na, maupo ka na lang dyan. Sabi nito. Pinunasan nito ng basahan ng lamesa. Matapos itapon ng mga basura. Hinugasan nito ang mga baso at kutsara. Bakit nga ba? Hindi natin maaaring sabihin kahit kay Ram ang aking kalagayan. Malapit ang bumukol ang aking tiyan. Mahalata na kasi ito. Sabi niya kay Sebastian. Makikita ko ng mga katrabaho ko na ganito. Wala akong maaaring idahilan sa kanila. Nabuelo pa ako kay mommy. Bad mood kasi siya kanina. Hihintayin ko na naging okay siya. Isasama kita sa bahay namin. Kailangan kasi habang buntis ka, may mag-aalaga sa'yo. Pero nagtatantrums ang mami ko dahil sa pagkakakulong ng kaibigan niya si Mr. Lee. Natahimik na lang siya sa sinabi nito. Ibang klase pala makipagkaibigan ng ina nito, masyadong malalim. Paano pa kaya kapag nalaman nito na siyang dahilan kaya nakulong ang matandang yon? Baka pag-initan pa siya. Sa ngayon, hayaan mo na muna akong mag-alaga sa'yo. Saka ko na lang talaga sasabihin sa mami ko kapag maayos na siya. Alam mo naman ang matatanda, di ba? Hindi kaya may iba din siyang gusto para sa'yo? Tanong niya dito. Saglit na natigilan si Sebastian. Tinignan siya nito ng diretsyo, malungkot ang mga matang iyon. Katulad mo rin naman ang buhay ko pero hindi ako papayag na kontrolin niya ako. Nalungkot siya sa sinabi ng asawa. Nakakaawa ang mga gaya niya na ipinagkakasundo din. Hindi naman nila ako ipinagkasundo, parang may inirereto lang sila sa akin. Nabasa yata ni Sebastian ang kanyang iniisip. Bakit kaya may mga magulang na gaya ng mga magulang natin, Nasabi na lang niya dito. Hayaan na natin sila. Ang mahalaga, okay tayong dalawa. Niyakap siya ni Sebastian. Huwag na muna natin silang isipin. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Baka makahalata pa silang matagal ka nawala. Hinalikan siya nito. Bago inihatid sa elevator. Pagpasok niya sa kanilang department, nakatingin sa kanya si Ram. Pang-usig yon. Hindi na lang niya iyon pinansin. Ngunit hindi ito nakatiis.
Nilapitan pa talaga siya. Ang swerte naman ng kapatid ko, no? Sabi niya sa akin sa mahinang tinig. Hindi halata na may sinasabi ito sa kanya. Bakit kaya lahat nakukuha niya? Huwag kang magsalita ng ganyan, Ram. May purpose naman ng Panginoon sa lahat. Sagot niya dito. Ngunit hindi na niya ito pinag-aksayahan ng panahon na tignan. Nanatili na lang siyang nakayuko, kaya hindi niya nakita ang mumunting butil ng tubig na nalaglag mula sa mga mata nito. Bata pa lang ako, ipinapamukha niya sa akin na hindi ako kabilang sa pamilya. Kahit ang mami ko, napilitan na lang natanggapin ako dahil anak niya ako. Alam mo bang, pinakamamahal ko, si Raquel? Si Sebastian din ang gusto. Nakakatawa, no? Iisa kami ng tipo ng babae. Magkadugo talaga kami. Napilitan na lang din ako magtrabaho dito dahil gusto kong mapalapit sa mom ko, kaso wala pa rin. Alam mo, Ram, huwag mo na lang ipagpipilitan ang sarili mo sa mga taong hindi ka pinapahalagahan. Ako naman, maaari mong maging kaibigan. Yun nga lang, ang kaya ko lang i-offer sa'yo. Sagot niya dito. Mas kaya naman kitang pasayahin, Sabrina. Sagot nito. Mas mabait naman ako kay Sebastian. Hindi mo ako kilala, Ram. Kilala kita. Nagkita na tayo minsan sa isang event sa Manila. Kasama mo tatay mo ng stepmom mo. Sagot niya sa kanya. Ha? Nangunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Kilala mo kami? Oo naman. Hindi ka madalas pumupunta sa mga events. Nagkataon na nung isinama ka ng tatay mo. Ako ang ipinadala ng kumpanya doon. Masyado ka mailap, kaya hindi mo ako kinakausap. Ako naman, naiiya kaya. Hindi na rin ako nag-insist kausapin ka. Kuwento pa nito sa kanya. Kaya laking tuwa ko nung makita kita dito. Akala ko, matatandaan mo ako, hindi pala. Pasensya ka na kapag hindi ako kinakausap at wala naman akong agenda sa tao. Hindi din ako nagsasalita. Sagot niya sa lalaki. Kaya nga, tapos ngayon, nung makita kita, sa kapatid ko na naman ikaw napunta. May hinanakit sa boses ni Ram. Napatingin siya kay Ram. Hindi naman ito ganito noong una niyang nadatnan sa opisina, 3 months ago. Bigla na lang itong nagpakita ng interes sa kanya. Nangako na ako sa sarili ko na hindi na ako magpapalamang. Kung kaya kong agawin, gagawin ko. Sagot ni Ram. Napatda siya sa sinabi ng kanyang bayaw. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita ipalalamang sa kanya, pangako yan. Saka ito tuluyan lumayo sa kanya. Hinabol na lang niya ito ng tingin. Masyado palang possessive si Ram. Napailing na lang siya. Ramdam niya na nakatingin ito sa kanya at pinagmamasdan ng bawat niyang kilos. Naiilang siya sa ginagawa ng lalaki. Parang kinikilabutan siya sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Tinignan niya ito na masama sa kainirapan. Napansin ito ng isa nitong katabi at agad na lumapit sa kanya. Sabrina, galit ka ba sa akin? Tanong ni Irene. Ha? Bakit naman ang magagalit sa'yo? Ninitian niya ito. Kanina po pa kasi akong iniirap-irapan Sabi nito. Naku Irene, hindi ikaw yon. Napayuko siya. Si Ram yon, inaasar kasi niya ako. Tumingin ito kay Ram, nangunot pa ang noo ni Irene. Hindi naman siya nakatingin dito Isa pa tahimik lang na tao yan, paano kanya aasarin? Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito ang lahat basta naiinis ako dyan. Feeling pogi kasi. Mas lalo na itong naguluhan sa kanya. Ha? Hindi ko naman napapansin na kinakausap ka niya. Lumapit sa akin kanina yan para lang kulitin ako. Talaga? Ngunit ang itsura nito ay hindi kumbinsido. Iniwan na siya ni Irene. Napatingin naman siya kay Ram. Tumatawa ito. Tinignan niya ito ng masama. Diyos ko, makukunan yata ako sa lalaking ito. Iniwasan na niyang tignan si Ram. Noon niya lang nabatid na may kakulitan pala talaga ito. Ayaw naman niyang isipin ng mga kasama niya na nagtataray siya. Isinubsob na lang niya ang kanyang oras sa trabaho. Ayaw naman niyang mapagtsismisan na suplada kaya kapag may bumabati sa kanya, niningitian naman niya iyon. Ngunit itong huling bumati sa kanya, nakaplaster na ang ngiti niyang ibibigay. Pag-angat niya ng kanyang paningin, ang kanyang bayaw. Bigla niyang binawi ang ngiting iyon sa katungo. Kinakalabit siya nito sa kamay pero ayaw talaga niya itong tignan. Ano ba kasi yon? Sigaw niya dito. Nagulat si Elena sa kanya. May kinakain itong burger kaya hindi makapagsalita. Nakatitig ito sa kanya nagulat na gulat. Hinanap ng kanyang mata si Ram. Nakatingin ito sa kanya pati ang iba niyang mga kasama. Sorry Ellen, akala ko si Ram. Tinignan niya na masama ang lalaki. Kanina pa kasi akong kinukulit, naiinis na ako sa kanya.
Ha? Sira? Nagsasalita ba yon? Nangunot ang noon nito na parang si Irene din kanina. Nako, kung alam mo lang, napakakulit ang taong yan, napakayabang, masamang ugali. Inis niyang sabi dito. Bakit hindi mo sabihing demonyo ako? Lumapit si Ram sa kanila. Parang sa description mo, convicted na ako ng Panginoon ah. Haram, wag mo akong inisin ngayon. Banta niya dito. Bakit? Ano bang ginagawa ko sa'yo? Nagkunwari pa itong walang alam. May sakit ka ba, Sabrina? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo, hindi ba? Wika ni Elena. Kawawa naman siya kung pagdidiskitahan mo lang dahil malakas ka kay boss. Hindi naman si ganun, Elena. Huminga siya ng malalim. Ang hirap kasing i-explain. Baka nga pagod lang to. Kailangan ko nang mag-resign. Wika niya dito. Doon palang natauhan si Ram para itong tinurukan ng pagiging kiti-kiti. Hindi ito mapakali sa narinig. Baka hindi ko na kaya magtrabaho. Baka na-stress na ako masyado. Kailangan ko nga siguro magpahinga. Naupo na lang siya ng tuluyan. Okay ka lang ba? Bakit resign agad? Leave lang ang gawin mo. Sabi ni Elena sa kanya. Oo nga, mag-leave ka na lang. Naroon din sa Irene. Sorry, Sabrina. Nagulat ang mga ito na magsalita si Ram. I don't mean to stress you out. Hindi ko na ulitin. Napatingin sila kay Ram. Hindi niya akalaing ganun ito kabilis aakuin ang pagkakamali nito. Hindi siya agad nakapagsalita. Ikaw ang kinainisan ni Sabrina? Tanong ni Irene kay Ram. Paano mo naman siya nainis? Nananahimik ka lang naman sa tabi, diba? At saka ang tagal mo na dito, mang-iinis ka sa babae pa? Tanong pa dito ni Elena. Kakaiba lang kasi siya kaya ko siya iniinis. Pero wala lang yun. Hindi ko naman alam na pikon pala siya. Napakamot sa ulo si Ram. Tinitignan ko lang kung hanggang saan ang pasensya niya. Pasensya ka na, Sabrina, pero kung ano man ang sinabi ko sa'yo kanina, totoo yun. Kaya wag mong isipin na pati yun ay biro ko lang. Huwi ka ni Ram. Anong sinasabi? Sabay pantanong ni na Irene at Sabrina sa kanila. Wala yun. Nagpapalibre kasi si Ram sa akin. Sabi ko kasi kapag sumahod na ako, ayaw niya naman maniwala, hindi ba Ram? Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Oo, parang yun nga. Napilitan na lang ito sumagot. Pakiramdam ko kasi, nagkukuripot lang siya. Mukha kasing maraming pera si Sabrina. Nako, sana naman madami kami sa panlilibreng yan. Pagsang-ayon ni Irene. Di ba, Elena? Oo nga. Huwag lang itong si Ram ang ilibre mo. Marami pa yung pera sa'yo. Sila kayang may-ari ng kumpanya. Tugon pa ni Elena. Oo ba, basta pagsahod ko, aayain ko kayo magmerienda kahit sa Starbucks lang. Napipilitan na siyang umiti at bahagyang nakahinga ng maluwag. Tinignan niya na masama si Ram na parang itinataboy. Tara na girls, baka naabala na natin si Sabrina. Magtrabaho na tayo. Mukha namang naintindihan nito ang nais niyang mangyari. Sige Sabrina, tuparin mo yan ah. Paninigurado ni Irene. Oo, pangako. Matamis siyang umiti sa mga ito bilang pagtatapos ng kanilang pag-uusap.